Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Biyernes, bago ang pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng Pentecostes. At sa ating ebanghelyo, narinig natin ang sinasabing ikalawang pagtawag ni Jesus kay Pedro. Pag sinabing ikalawa, ibig sabihin may nauna. At yung naunang pagtawag kay Pedro ay nung minsang siya at ang kanyang mga kasama ay nangingisda at si Jesus naglalakad sa baybayin ng lawa. At nakita ni Jesus itong apat na mangingisda na ito at kanyang sinabi, "Halik kayo, gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Kung sa pangingisda, kayo ay nanguhuli ng isda, sa pagtawag ko sa inyo, ang huhulihin ninyo ay mga tao upang sila'y ilapit sa akin. At tumugon ng oo si Pedro at ang kanyang mga kasama, kaya nga sila'y napabilang sa tinatawag na 12 apostol. At doon sa pagiging apostol, sinikap ni Pedro at ng kanyang mga kasama na maging masunurin sa kung ano ang ipinagagawa ni Jesus sa kanila. Pero may mga pagkakataon umiiral yung kanyang pagkatao. Mas nangingibabaw yung kanyang pagkamakasarili. Sa maraming pagkakataon, siya ay parabang sinasabihan ni Jesus, ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. At may pagkakataon pa na sinabihan ni Jesus si Pedro, "Lumayo ka sa akin, Satanas." Sa unang pagtawag ni Jesus kay Pedro, ang mas nangibabaw sa paglilingkod ni Pedro ay ang kanyang sarili. Ako ang magliligtas sa inyo kapag may dumakip sa inyo. Ako ang magiging tagapagtanggol ninyo kapag may darakip sa inyo. Di ba ganon yung sinasabi ni Pedro kay Jesus? Pero hindi ito totoo. Alam na alam ni Jesus. Alam mo, Pedro, sinasabi mo ipagtatanggol mo ako? Sinasabi mo, ikaw ang magliligtas sa akin? Tandaan mo, Pedro, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo na akong naitatuwa. Masyado ka kasing mapusok. Masyado ka kasing pabigla-bigla. Masyado ka kasing mayabang. Akala mo, alam mo ang lahat. Akala mo, kaya mo ang lahat. Pero sa pagkakataon na tumilaok ang manok, 3 beses siyang bumagsak. Hindi pala totoo ang kanyang sinasabi. Hindi pala mapanghahawakan ang kanyang salita. Ngayon, sa Ebanghelyo, si Jesus ay muling nabuhay. Nakita niya yung mga mangingisda kasama si Pedro nandoroon sa laot, nangingisda ulit. At ang katapusan ng kwento, inanyayahan ni Jesus ang mga mangingisda na ito para sa isang almusal. Kumain sila at pagkatapos kumain, dito pumapasok ang Ebanghelyo.
Tinanong ni Jesus si Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, iniibig ko kayo. Pero pangalawang beses nagtanong muli si Jesus, Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon, iniibig ko kayo. Pero sa pangatlong pagkakataon, muling nagtanong si Jesus, Pedro, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Ang sabi ng Ebanghelyo, nalungkot si Pedro. Bakit ba kinakailangang 3 beses akong tanungin? Iisang tanong lang naman. Hindi pa ba sapat na sumagot ako sa unang beses? Sa pangalawang beses? Dapat ba 3 beses? Pero ang konteksto, ang pinanggagalingan ni Jesus, yung 3 beses na siya'y itinatuwa ni Pedro. At sa pagkakataong ito, Pedro, tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang gumagawa ng desisyon kung saan mo gustong pumunta, kung ano ang gusto mong gawin. Pero tandaan mo, pagtanda mo, iuunat mo ang iyong kamay, iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Ito yung malaking pagkakaiba ng unang pagtawag kay Pedro at ngayon sa gagawing ikalawang pagtawag ni Jesus sa kanya. Sa unang pagtawag, ang mas nangibabaw yung kung ano ang gusto mo. Pero sa pangalawang pagtawag, ang mangingibabaw ay ang kung ano ang gusto ni Jesus. May malaking pagkakaiba. Sarili ko ang mas pinaiiral ko sa unang pagtawag. Pero sa pangalawang pagkakataon na ako ay muling tinawag, ang paiiralin ko ay hindi na yung gusto ko, hindi na yung sarili ko, kundi ang kagustuhan, ang kalooban ng Diyos. At pagkatapos ng lahat ng ito, sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Alam mo na maaari naman akong bumagsak muli. Alam mo na maaari na naman akong magkasala. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, isa lang ang naging malinaw sa akin. Iniibig kita, Panginoon. At nung sinabi yun ni Pedro, ito na ngayon ang pangalawang pagtawag. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Pangalawang paanyaya, pangalawang pagtawag. At sa pagkakataon na ito, hindi na yung ako, hindi na yung sarili ko ang mahalaga, kundi ang kung ano ang kagustuhan, ang kalooban ng Diyos. Amen.